So guys, welcome to my YouTube channel, The Kings DIY, ang channel na kung saan tayo ang magayos para iwas gastos. Alright. So guys, ngayon wala tayong aayusin. Meron lang ako i-share sa inyo ideas kung paano gagawin natin just in case na mahain yung lugar natin. So mga nakaraang kasing buwan, may dumaan bagyo sa atin, lalo tong bagyong Ulysses, ibang mga bayan na binaha. So ganitong gagawin natin guys. Siyempre pag alam nating babaha o yung may bagyo, alam nating bahain yung lugar natin, tanggalin nyo na muna yung battery ninyo. Okay guys, sabay nyo na rin pala yung CDI natin. Tatanggalin nyo na rin yung CDI natin. Pati yung yung RR, yung rectifier natin nakalagay sa ilalim. Yan, tanggalin nyo na lang din. So after na matanggal nyo yung battery, so hayaan nyo na siya. Kasi kung wala talaga kayong paglagyan ng mas mataas na lugar sa motor ninyo, hayaan nyo na siyang mabaha. So yan guys, after na mabaha, wag nyong papaandarin yung motor ninyo. So wag nyong subukang i-start agad-agad yung motor ninyo. So kung nalubog yung motor niyo, possible yan na may mga banlik yan o putik. So carwash nyo muna, tanggalin yung pairings, carwash. So after ng carwash, so yung ating gasoline, i-drain natin yan, mga liquid, Like for example, itong ating XR, meron siyang drainan. So mas maganda, mas advisable kung tatanggalin nyo yung tangke niyo at lalagyan nyo ulit siya ng gasoline, aalug-alugin niyo, tsaka nyo i-drain, and then pag na-drain nyo na yung inyong gasoline, siyempre meron din yan sa carburetor natin, possible din na mapasukan ng tubig to carburetor natin. So kung hindi man napasukan, possible kung nabaha yan, magmo-moist yung loob niyan. So mas maganda baklasin na rin natin to. So may mga upcoming videos ako guys na ano mag-maintenance nito at paano magtono. So yun, abangan nyo na lang yun guys, So next is yung ating block. Kung pinasok talaga ng tubig, madali na masilipin yan guys. So tanggalin nyo lang tong spark plug, plus lightan ninyo dyan, makikita nyo yan kung may tubig. So kung may tubig, i-kick nyo lang, lalabas yan. So kung hindi talaga matanggal, obligado kayong baklasin yung block. Sunod is yung langis natin. Drain na yan guys, nandun sa ilalim. May drain na yan. Yan, lahat naman halos ng mga motor, lahat naman ng mga motor, nandyan yan sa ilalim, yung drain na yan. Ilagay nyo sa transparent guys para makita nyo kung may tubig. So kung makita nyo may tubig, iwalan nyo lang langis doon sa tubig. So balik nyo ulit yung langis, ganun ulit, drain ulit. So hanggang sa malinis. I-kick nyo lang. So wag nyo pa aandarin yung motor nyo. Okay guys, after na ma-drain natin yung ating mga langis, siyempre yung ating air cleaner, air filter natin. So ito katulad dito nakarugtong sa ating ito yung diretsuhan ng ating air filter. So doon yung aming air filter, katulad ito sa XR, nandito air filter nya sa ilalim ng upuan. So tatanggalin nyo rin yung guys, possible na may mga banlik, may mga putik. So merong tubig. And then pagtaas sa air filter, siyempre yung ating tambutso guys, papasukan yan, tulad yun, pataas. Possible na mapasukan yan. So baklasin nyo dito guys, dito sa exhaust manifold, tanggalin nyo na lang rin dito. Okay, sunod guys natin na tatanggalin yung ating lilinisin is yung mga terminal. So yung mga dugtungan ng mga wires niyan guys, yan katulad nito, sample niyan, ito yan, mga switches. So babaklasin nyo yan guys. So ito, yan, susian, yan yung mga lagayan ng bumbilya natin, yan mga bulb natin, yan mga lagayan ng bulb natin yan. So babaklasin nyo rin yan, possible yan kung wala man siyang putik, is nabasa yan, baka magkaroon ng corrosion dun sa loob. So linisin nyo ng WD-40. So dry nyo lang din. After nyo na malinisan, i-dry yung mga axle natin, yan tatanggalin yan, lalagyan nyo na panibagong grasa. Ang ating swing arm, lalagyan nyo rin ng grasa yan.
yung ating caliper, no? Babaklasin nyo yan guys. Meron din akong upcoming videos nito kung paano mag-maintenance nito. So abangan nyo na lang din yon. Dapat yan baklasin din, magrasahan. So, yung mga busina natin yan guys, possible yan, mapasukan yan. Tsaka ito nga pala guys, dito sa ating sa ating XR150, doon sa mga Honda natin, meron silang tinatawag nating SAI o secondary air intake. Sa catalog natin, ang tawag dito yung SAS, no? Secondary Air Support System. So yan, nakadugtong yan sa cylinder head natin yan. So yan guys, after na malinis nyo yun, mapadry nyo lahat, so hopefully na gumana na yung mga motor ninyo. Sana may natutunan kayo dun sa mga dapat nating gawin just in case na mabaha yung ating lugar o sa baha yung ating mga motor. Mga expert na gusto nyo mayroong maidagdag kung ano pa yung dapat gawin, so comment lang kayo dyan sa baba para may ma-share din tayo sa mga kababayan natin na